So ito na nga mga idol, ito ang ating pat choy sam. Ayan. So kung makikita nyo, mahahaba ito. Kasi iba ito sa tinatawag na bok choy. Ayan, yung dried bok choy. Maiikli yun na matataba. Ito naman ay pat choy sam ang tawag dyan. So ito naman ang figs. Ayan, figs. F-I-G-E. Figs. Ayan. At ito naman ang bitter almond. Ito naman ay luhan ko. So ito ay optional lang kung gusto nyo maglagay o ayaw. Kasi sweet din ito, matamis din yan. At kulay brown, magiging kulay brown din ang sabaw nyo. Okay? Ayan. So, yan ang luhan ko. O luhan go. Ang spelling niyan ay luhan go. Pero luhan ko ang pag-pronounce nila. Kaya kung makarinig kayong nagsabi yung employer nyo ng luhan ko, yan yan. At, ayan naman ang carrot. Or carrot. At syempre, mayroon tayong isang mais at pinutol-putol na natin yan. So lahat na ito, inugasan ko na guys. At ito naman, binlunch ko na yan. Pork meat ang aking gagamitin. Usually, ang ginagamit dito ay pork bones. Ayan, mas malasa. Pero dahil nga bawal dito sa mga pasyente ko ang fatty, yung oily food. Ayan, kaya meat lang ang ginagamit ko. At ito naman yung sweetened dates. Ayan, sweetened dates na 3 piraso. Tama na yan guys. Ayan. Yan naman ay ginger. So optional lang din ang paglagay ng tangerine peel. Ayan. So marami akong maglagay ng ginger dahil gusto na itong pasyente ko maraming ginger. So minsan naglalagay akong tangerine peel. Ngayon naubusan ako yung dried ng tangerine peel. Yung balat. Ayan, ng tangerine. O kahit yung balat ng lemon, pwede rin yan. O balat ng sunkist, pwede rin yan. Ayan. O dalanghita kasi ang ginagawa yan. Ayan, yung balat, mas mabango. Ayun. So, ito nga pala guys, itong bok choy, dry vegetables, ano yan, binabad ko yan ng matagal kasi nagdidikit-dikit yan at talagang dried yan. So, binabad ko yan ng 3 oras na nakababad bago hinugasan. At ito na ang itsura niyan. So, nabibiglad na ang dahon yan. Ayan, para mahugasan. Kasi syempre hindi maiwasan, may mga burubuhangin, di ba? So, pinutol-putol ko na nga pala yan. Nagtira lang ako ng isa para maipakita sa inyo na mahaba talaga. Ako pinuputol-putol ko yan dahil kinakain ko yan guys kapag naluto na. Ayan. So, nagpapakulo na tayo ng tubig para atin ang pakuluan ito sa sama-sama at sa loob ng 15 minutes na malakas na apoy. Tapos ihinaan ko na yan sa pinakamahina na apoy ng ating kalan at pakukuluan ko siya ng 2 oras. So, kailangan guys, maglalaan tayo ng mahabang oras kung yan ang ating gagawing soup. Para naman yung sabaw mas malasa, mas matamis dahil lalabas na talaga yung mga lasa ng mga ingredients natin. Ayan. So ngayon, ayan, maglalagay na tayo dahil kumukulo na rin ang ating tubig. Tatapos lang namin guys mananghalian, tapos ituluto na naman. Hindi na ako natapos dito sa kusina. Ganyan talagang buhay OFW guys. So, unahin ko na to. Lahat naman yan, pagsasama-samahin natin. Ayan, nalagyan na. Luya. Luhan ko. Yung ating pork. Binance na natin yan mga idol. Ating sweetened dates. At ang ating gulay. Ayan, punong-puno na. Dami ng gulay ko guys dahil kinakain ko nga yan. Hindi ako kumakain ng kanin kapag gabi bihira. Kaya ang mais na yan at saka ang gulay. Yan ang aking panghapunan. Kasi hindi nila yung kinakain guys. Bihira yung kumakain ng pinakuluan ng matagal. Kasi nga wala na yung ang katwira dahil wala ng lasa dahil napunta na sa sabaw. So, ayan. Yung mahaba. Hindi pa napuputol. At ito naman yung ating pigs. So sa ngayon pakukuluan natin yan mga idol sa malakas na apoy. Nakikita nyo na malakas ang apoy niyan ng mga 15 to 20 minutes. Ayan. Pakuluan muna natin. Pagkatapos ng 15 minutes, ihinaan natin ang apoy at i-continue natin, isi-simmer natin ng 2 oras. So ito na nga guys, naluto na natin ang ating sabaw. So malambot na siya guys, yung kulay, yung pat choy. Ayan. Malambot na siya guys, pwede nang kainin. At ayan na rin yung ating corn, carrot, lahat na siya. So after 2 hours guys, ito na ang resulta. At nakikita niyo naman, ayan na ang sabaw niya. Wow, syempre sweet ang sabaw niya. Kahit hindi mo nalagyan ng asin, pero naglalagay pa rin ako dito ng konting asin para maging mabalansi yung tamis at saka yung alat. Ayan. Wow, at saka mabango siya guys dahil yung amoy ng dahon, ng tuyong dahon. Mabango siya, parang gabi nga lang din. Ayan. So, ayan.
pwede nang magkumain. Magluluto pa ako ng isda ko. Siyempre may galunggong ako ngayon. Dahil ayan, magluluto ako nitong pumpkin para kay Lula. Mixed with this chicken meat. At ito naman, galunggong para sa amin ng binata kong alaga. Ayan. Kung kumain siya niyan, ipafry ko yan, salamat. Kung hindi, edi salamat din dahil maliliit lang yan na galunggong. Gawa ng dapat ipapatuyo ko yan eh. Kaso umuulan nga. Umuulan umaaraw ang weather dito kaya hindi yan natutuyo. So baka magkauod lang, i-fry ko na lang para makain. So ayan nga ang gulay ko, lettuce. Prito ni galunggong. Dahil kunti lang talagang oil ang nilalagay ko sa aking pagprito. Kaya ganyan ang itsura ng isla na napanagprito ko. Pabalik-baliktad, patagilid, sa tiyaya, pati laog. Ayan ang itsura ng aking isla. Matipid ako sa oil guys. Ayaw kasi ng mga oily talaga. Ang napaka-oily. Ayan, kaya ganyan ako mag-fry. Ayan nga guys, mag-fry na tayo ng ating meat. Ayan, lettuce lang. Para ilay ko sinahot. Hindi natin pa pwede i-over-fry tayo ito. Lettuce lang. Ganun lang guys sa bilis. Fry na ito. So, pag na-overcook ito guys, so kung makikita nyo guys, hindi siya nag-brown-brown, di ba? Kadalasan guys, kung mali ang pagkaka-fry mo, magba-brown yan. Madaling mag-brown, mag-turn ng brown ang dahon na yan. Pero ayan, nakikita nyo naman, di ba? Green, and whitey-whitey. Di ba? Ang sekreto lang dyan guys, isabay mo sa mantika yung asin at bawang. Saka mo i-fry na mabilisan, wag gayaan na, malutong-luto, as in lutong-luto. Bawal ma-overcook. Ayan. So, ayan na nga guys, ready na ang aking hapunan. Ayan na yung laman ng ating sabaw, ulong soup. Ayan na rin yung ating galungkong. Ayan na rin yung gulay. At ayan na rin ang ating sabaw. Ayan. So, tara, kain na tayo guys. Kain na